Welcome to Tagalog CK Drama Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang palabas mula sa South Korea na tinatawag na Weak Hero Class 1. Si Park Ji-hoon ay isang estudyanteng high school na may kakaibang talento. Madali lang sa kanya lutisin ang mahihirap na mathematical equation, at ginagamit niya ito sa pang-araw-araw na gawain, sa pagdala, laro, at kahit pakikipag-away, math ay inaasahan niya. Sa kabila ng pag-aging matalino ay siya namang walang alam sa pakikipagkapwa-tao. Ito ang dahilan bakit walang chika babes dito sa recap ngayon. Nabansagan din itong creepy pero din na niya ito alintana. Tanging pag-aaral lang ito nakafocus. Isang araw, dahil sa kanyang kahusayan sa pag-aaral ito ay nagkamit ng award na nagdulot naman ng inggit sa mga kaklase, lalo na kay Sugayem, ang bully sa klase. Kaya't nagdesisyon itong punahin si Ji-hoon sa pamamagitan ng pagbato gamit ang sapatos at sabihing aksidente lang ang pangyayari. Gayunpaman, hindi natin si Ji-hoon, pasimpleng sinabi lang na huwag mo na uutan iyon. Inintindi ito ni Sugayem bilang isang banta, kaya humanda ito para bugbugin si Ji-hoon. Ngunit biglang pumasok ang ilang senior boys sa silid. Naghahanap sila ng isang tiyak na Hyunwook. Mula sa huling pwesto ng klase may lalaki na natutulog. Nagising at nagpakilala ito bilang si Hyunwook. Sinubukan makipag-usap upang malutas ang sitwasyon ngunit ang mga lalaki ay sumugod. Ang buong klase na natiling tahimik, takot at nanood lamang. Tila si Hyunwook ay tatanggap ng parusa mula sa mga senior. Ngunit sa kabila sa dami ng bilang ng senior, tila sila pa ang binigyan ng parusa. Hindi lamang siya pinawisan sa buong laban. Napahanga ang lahat sa kasanayan makipag-away ni Hyunwook, ngunit si Ji-hoon ay hindi makapaghintay na matapos ito upang magpatuloy sa pag-aaral. Kinabukasan, sinubukan ni Sugayem at ang kanyang grupo ng mga asar, itinago ang mga libro Ji-hoon at nagpanggap na walang kinalaman dito. Sa huli, nasaktan si Ji-hoon at kinonfronta ang mga ito, at inutos na tigilan na ito. Sa kasamaang palad, lumabas na masamang ideya ito, dahil agad siyang inikat ng mga bully at sinaktan. Iniwan si Ji-hoon na pinahihiya sa buong klase, ngunit hindi siya nabahala na nagdudulot naman lalo ng galit sa mga bully. Sa kabila ng kanilang mga pagkukunyagi na sirain siya, mananatili siyang matatag. Alam ni Sugayem na mahalaga kay Ji-hoon ang kanyang mga grado, kaya't inirerekomenda niyang sirain nila ang mga pagsusulit nito. Sa gabi, pumunta ang mga bully sa isang club at bumili ng ilang narcotics mula sa isang lokal na dealer. Binili rin ni Sugayem ang isang packet ng fentanyl patches, isang ilegal na substansya na nagdudulot sa mga tao na mag-hallucinate at magdumi kapag nailagay sa leeg. Sa sunod na araw, may bagong estudyante sa klase. Siya si Bum-sok, isang nerdy na lalaki, na ampon ng mayamang ministro. Agad itong pinansin ni Sugayem bilang susunod na target. Background check muna tayo mga idol. Natuklasan na si Bum-sok ay lumipat ng paaralan dahil sa sobrang pangbubuli rin sa kanya sa nakaraang paaralan. Bago ang pagsusulit, inutusan ni Sugayem na ilagay ni Bum-sok ang fentanyl patch sa leeg ni Ji-hoon. Wala nang ibang ginawa si Bum-sok kundi sumang-ayon. Kaya't nang magumpisa ang pagsusulit, hinampos niya si Ji-hoon mula sa likod at inilagay ang narcotic patch. Galit si Ji-hoon na inabala siya, ngunit nagsinungaling si Bum-sok na itinataboy lamang niya ang insekto. Hindi nagtagal, nagsimula ng makaramdam ng pagkahilo si Ji-hoon, kaya't nagmadaling pumunta sa banyo. Nagdure siya ng ilang oras, at pagbalik niya, tapos na ang oras ng pagsusulit. Nang ma-realize ni Ji-hoon na babagsak ito para sa unang beses sa buhay niya, kinuha niya ang isang ballpen at naglakad papunta sa mga bully upang parusahan sila. Sa paglalakad, tila ba lahat ay nagiging malalambot. Pagkatapos, kinuha niya ang isang aklat at sinampal si Sugayem sa mukha. Sinubukan ng kalapit na gago na mag-react ngunit tinusok ni Ji-hoon ang kamay nito gamit ang kanyang ballpen. Pagkatapos, binalot niya ang mukha ni Sugayem ng kurtina at paulit-ulit na binugbog ang kanyang ulo gamit ang aklat. Ang parusang ito ay sobrang brutal na hindi magawa ng mga estudyante kundi ang manood na lamang sa takot. Sa kabutihang palad, itinigil siya ni Hyunwook. Pagkatapos, nalipat ang eksena sa ospital kung saan inaasikaso si Sugayem dahil sa kanyang mga sugat. Sa madaling panahon, dumating si Ji-hoon kasama ang prinsipal ng paaralan at humingi ng paumanhin.
Gayunpaman, gustong paalisan ng ina ni Sugayem si Ji-hoon. Nang marinig ito, ipinakita ni Ji-hoon ang narcotic patch na inilagay ng kanyang anak sa kanyang leeg. Nagulat ang prinsipal sa pag-aalam na may isa sa kanyang mga estudyante na gumagamit ng ilegal na bagay. Kinabukasan, nang pumasok si Ji-hoon sa klase, nakamit niya ang respeto ng mga estudyante. Kahit ang mga bully ay natatakot sa kanya. Si Bong Sok ay nagtatangkang mag-sorry, ngunit ito binigyan pansin ni Ji-hoon at lumakad palayo. Samantala, binisita si Sugayem ng kanyang pinsan, si Sokde, sa ospital. Dahil sa hiya sa mga pangyayari, nais ni Sugayem maghiganti. Ilan araw makalipas, nakabawi na si Sugayem at nagsimula na ang kanyang plano. Naghihintay sila kay Ji-hoon sa harap ng paaralan. Agad namang dumating ang math genius, at nagsimula si Sokde sa pag-atake sa mukha. Pagkatapos, isinama siya sa isang tahimik na lugar para dito bugbugin. Napansin ito ni Bong Sok at agad siyang pumunta kay Hyun-wook na kayang lumaban sa mga gangster. Ngunit ayaw niyang makialam sa ibang gawain ng iba, ngunit nang pangakuan siya ni Bong Sok na bibigyan siya ng $500, pumayag siya. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa kanyang scooter at nagsimulang hanapin ang kanilang kaklase. Sa ibang lugar, sinasaktan si Ji-hoon ng mga gangster. Gamit ang kanyang mathematical skills, sinubukan niyang lumaban, ngunit walang nangyari. Ang hirap magsalaysay kaya idol pasok. Sa huli, ang mga mabubuti ang nagwagi, iniwan sina Sugayem at ang pinsan nito na nababaon sa hiya. Dinala ni Hyun-wook ang mga bata sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho part-time upang magdiwang ng tagumpay. Nagkaroon sila ng masarap na kainan at nagsaya. Sa ibang lugar, tinawag si Sokde ng kanyang boss na si Hil-soo, na galit dahil binugbog siya ng ilang bata. Pangako ni Hil-soo na maghihiganti, ngunit sa simula pa lang, pinarusahan niya si Sokde. Sa sumunod na eksena, nakikita natin si Ji-hoon na bumibili ng mga bagay sa department store. Sa parehong oras, isa sa mga kasamahan ni Sokde ay nagnanakaw ng gamit. Nang makita siya ng isang babae, agad siyang tumakbo kay Ji-hoon nagkunwaring kaibigan nito. Hindi alam ni Ji-hoon kung paano mag-react, kaya't lumabas na lang ito. Pero dahil umuulan at walang payong ang babae, kailangan niyang ibaba ito sa kanyang bahay. Sa kanilang paglalakbay, pumasok sila sa isang restaurant at kumain. Nagpakilala ang babae bilang si Young Yi, sa kalulangang pinansyal si Young Yi ay nagsimula ng magtrabaho para sa kilalang gangster na si Hil-soo. Kinuwestiyon niya si Ji-hoon na magkwento tungkol sa kanyang sarili, ngunit hindi ito nagsalita. Inisave na lang nito ang numero ng kanyang cellphone at lumisan sa lugar. Sa sumunod na araw, nakabalik na sa paaralan si Sugayem matapos ang kahihiyan na naranasan dahil kay Ji-hoon. Agad siyang pumunta sa tatlo at ipinakita na nasa malalim siyang kabuluhan. Dahil sa mga ilegal na gamot na natagpuan sa kanya, siya ay ipinapadala sa juvenile detention, at ang tanging paraan para makaiwas dito ay kung magpapatuto sina Ji-hoon at Bong Sok na siya ay walang kasalanan. Upang ipakita na hindi siya nagsisinungaling, nagsimula itong ibaba ang tuhod at nagmakaawa at nakuha naman ang tulong ng mga bata. Dinala si Sugayem sa isang parking lot, kung saan nag-aabang si Hil-soo at ang buong gang. Lumapit si Hil-soo sa mga bata at nagbabala na magbayad sila ng $15,000 na kabayaran para sa pagbugbog sa kanyang mga tauhan. May 3 araw sila para gawin ito. Bago umalis, ginawa ni Hil-soo ang isang maliit na hiwa sa braso ni Hyun-wook upang ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari kung hindi sila magbayad. Simula noon, sinusundan ang mga bata kung saan man sila pumunta. Sinigurado ng mga gangster na hindi sila makakatakas mula sa lungsod. Sa tatlo, si Bong Sok ang pinakakabahan, kaya naisipa ipuslit ang isang mamahaling relo ng kanyang ama. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Ji-hoon na tawagan ang mga pulis, pero kinailangan niya muna ng mga impormasyon sa mga ilegal na gawain ni Hil-soo. Kaya't nakipagkita kay Young Yi sa isang restaurant. Habang sila'y nag-uusap, natuklasan ni Ji-hoon na hindi gusto ni Young Yi ang kanyang boss. Kaya't para bumagsak, ibinulgar ni Young Yi ang lahat ng mga ilegal na gawain. Nalaman na mayroon palang ilegal na app si Hil-soo na pampusta, kung saan nananalo ang mga tao ng ilang daang dolyar sa simula. At kapag pumusta ng mas malaki, sila'y matatalo. Sinusundan ni Hil-soo ang bawat isa, binibigyan ng pera.
Kapag hindi nila kayang bayaran, pinipilit itong sumali sa gang at gumawa ng mga illegal. Sa susunod na umaga, nagtipon ang tatlo sa klase at nagpasya ng kanilang plano. May dala si Bumsok na $15,000, ngunit sinabi ng dalawa na hindi ito kailangan. Ibinulgar ni Ji-hoon ang lahat na lalaman tungkol sa mga illegal na gawain nito. Ang ideya ay makarating sa lugar ni Hil-soo, tawagan ang pulisya at mahuli sa akto ang mga gangster. Sa uwian, nakita ang mga gangster, dahil delikado nagdesisyon si Hyun-wook na mag-isa na lamang. Lumapit siya kay Hil-soo at agad na binanggit ang app sa pampustahan na may depekto ang sistema ng panloloko sa app at maaring matalo. Ipinaliwanag ang buong proseso, na nag-iwan kay Hil-soo ng gulat. Sa wakas, inaalok niya na magkaroon sila ng pagpupulong sa lugar ni Hil-soo at sumakay sa sasakyan. Pag-alis ng sasakyan, si Bumsok ay sumakay naman sa isang taxi upang sundan ito. Samantala, dumating si Hyun-wook sa kublihan ng gangster at nag-text ng lokasyon sa mga kaibigan gamit ang smartwatch. Sa kasamaang palad, natuklasan ang kanyang layunin kaya't binugbog ito. Pagkatapos, dumating si Bumsok sa lokasyon, at sinubukan mag-alok ng pera, ngunit hinuli rin siya. Ang grupo ni Hil-soo ay nakaalis na bago pa man dumating si Ji-hoon at mga pulis. Sa sumunod na eksena, galit si Hil-soo na tumawag kay Seokdae dahil hinayaan niya ang mga bata na magtaksil sa kanila. Dito sinabi ang kanyang lokasyon at hiningi na sumunod ito sa mabilis na panahon. Ninais ni Seokdae mag-isa ngunit nagpilit si Yang Yi sumama. Tumawag din si Ji-hoon kay Yang Yi at tinanong kung asan ito at agad namang sinabi ang lokasyon at humingi din na dalhin ang mga pulis. Samantala, nagtipon na si Hil-soo at Kolokoy's brother na katali na din ang dalawang bata sa isang lumang amusement park. Dumating na din si Seokdae kasama si Yang Yi, kaya nagsimula na din ang pagparusa sa kanya gamit ang isang metal bar. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Seokdae na lumaban. Hindi rin nakialam ang ibang mga gangster, kaya't nagkaroon ng propesyonal na laban si Seokdae at Hil-soo. Ilang sandali makalipas, gamit ang kanyang karanasan, nakuha ang kontrol ni Hil-soo. Matapos mapabagsak si Seokdae, lumipat siya kay Yang Yi at sinimulan itong saktan. Sa bigla, nakarinig sila ng tunog ng sirena ng pulisya sa nagad nagpatakbo naman sa mga gangster, lumabas naman si Ji-hoon para alisin ang tali ng mga kaibigan. Gayunpaman, agad enwen bumalik si Hil-soo at mga gangster na may dala ng cellphone. Lumalabas na pakulo lang ito ni Ji-hoon ang lahat. Bilang resulta, nagkaroon ng panibagong laban. At sa wakas, dumating ang mga pulis. Ngayon, lahat ng masasamang tao ay nahuli, maliban kay Yang Yi, na nakatakas. Pagkatapos nito, dinala tayo sa istasyon ng pulisya kung saan tinawag sina Ji-hoon at Bumsok. Makikita din sa eksena ang personal na abogado ni Bumsok na may dalang magandang balita. Ayon dito, malilimot at lalabas na hindi sila naging bahagi sa gulo, malaking ginhawa ito para kay Ji-hoon upang makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Sa huling eksena, kasama si Yang Yi ay bumisita kay Hyun-wook sa ospital. Ilang buto sa kanya ay nabali at nagagawa pa rin na magbiro, ngumiti naman si Ji-hoon sa ikalawang pagkakataon na nagpagulat sa lahat ng nasa silid. Salamat sa panonood. Huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe, komento o kahit anong trip nyo. Maraming salamat!